Ako po, personal, alam ko, BP Inday, ayaw na ayaw mong pangunahan ka namin tulad ng ginawa namin noon na hinikayat ka namin na tumakbo bilang presidente. Ngayon, hinihiling po namin, BP Inday, na sana ito yung pagkakataon na samahan mo kami dahil nandito lang ang sambayan ng Pilipino na totoong bumoto sa iyo. Ako din po ay lubos na nagpapasalamat sa isa sa mga Duterte na sana pakinggan din natin ito. Ito ay naglingkod din sa bayan. Walang iba si Ate Fema Duterte. Pangutan ako. Kaya pa ba? Walay gutom-gutom? Sunod na kong pangutana. Abi ninyo, bawat event sa QGC na ako, maglakaw-lakaw, nagpaniig, minaw, istorya, pakighalubiro, thank you po mo istorya. Pero karon, agad kayong salamat, agad kong panahon, na makipaghalubiro, o akong ipahungaw, kay tungod ninuyong ko sa QGC, sa inyong naramdaman. Magpirimig kong istorya ang akong giatubang kung imbitahon ko mag-speaker sa Eagles. Kung wala na mo damha, na nakikuban ko karon, nakipagpulong sa agila ni Pastor Kibuloy. Palakpakan ninyo ang iyong gagalingon. Ako si Maria Fema Duterte sa Cebu. Ang mga Duterte, ang original mga Duterte, ay, dili mo bisa. Dili kami. Sorry po. Ang origin sa mga Duterte ay sa Cebu yun. Danao. O si PRRD pa, yung dugo ng Duterte dahil is endangered species. Isa lang ang dugo ng Duterte, although nag-migrate sa buong Pilipinas. Sorry na, yung mga vlogger na yung media, kay mga gwapo-gwapa magpunta. Ingon po niya na ako sa una. Sabi din niya, ang mga Duterte, mga sipat na. Anyway, mamutan, magtanong po ako sa inyo. Direct. Kasi, ilang beses na ako nakarinig, mula noon pa. Bakit ganito ang nangyari sa atin ngayon, lalo na sa inyong mga taga-Diyos? Bakit? Tama ko kayo. Because you know what? The man who ruled this country is unfit to his position. Pasensya na po. Ginoong
napudol. Okay lang kung napudol ako. During your campaign time, nag-campaign ako sa Cordillera Region. 6 na gulong ang sasakyan kong naubos. It's because sinakripisyo ko ang pagpangampanya sa Unity kasi hindi pwede na si Inday Sara lang ang ikampanya ko. Kasi sabi ni Inday, kung pwede, Unity talaga. If you will not vote BBM, sorry, I cannot go with you kasi Unity kami. So, in respect to the request of the Unity, ang nangyari, nagpulutin ko. But no regrets. Bakit naman po? Ako sa sarili ko lang ha? Sa sarili ko lang. Hindi si BBM ang nag-roll sa Pilipinas. Ang kanyang asawa. Bakit? Siya ba ang minuto natin? Pabayad ba tayo? Madam Lisa, makita ako internationally sa media, sa mga vloggers. Sorry to tell you this. Hindi po ikaw ang binoto ng sambayanang Pilipinas. At huwag kayong magalit sa akin. Pinuhes ko ang aking dugo, pawis at buhay sa pagpangampanya sa inyo. Tapos ganito ang gawin ninyo sa aming bayan. Alam niyo po, I realize na nangyari sa inyo, sa pamilya ng Kingdom of Jesus Christ, collateral damage kayo. It's because of too much politics. Kinalalo na sila. Hindi nila ginawa ang mandato na binigay sa kanila. Pampolitika at si Inday Sara na tumulong sa kanila ay binabahiran pa nila. Bakit? Ayaw nila na si Inday Sara bilang araw ay maging presidente. Kaya gusto nila tunawin ang Duterte. Because they want to perpetuate themselves in power. Ayon, identify si Pastor Kibuloy na talagang best friend, supporter ni PRRD. At isa pa, ang personal vested interest nila sa ari-arian ni Pastor Kibuloy at hindi iniisip na maraming taong masagasaan nila. Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! At pangatlo, walang contentment, greediness. That's why too much corruption they're going. Hindi nila iniisip kung ano ang sitwasyon ng mga Pilipino. Kaya, collateral damage na. Siguro, mayroon talagang purpose ng Diyos. Si Pastor Kibuloy ang ginamit ng Panginoon ang BBM ay mag-iba na. Pastor, bangunin mo kami ulit. Mr. President, pag hindi mo kaya na mamuna sa aming bayan at maraming damage na mga sa bayan ng Pilipino, please step down now! BBM resign! BBM resign! BBM resign!
mundong ito, regardless kung ano tayo sa ating pagkatao. Regardless kung anong relihiyon, regardless kung anong profesyon, regardless kung mayaman o mahirap, isa lang ang buhay natin. Di po ba? Kaya dapat na sila na binigyan natin ng mandato na magkalinga sa atin. Kalingain nila tayo. But anong ginagawa? Nilaspagan nila tayo. At hindi tayo papayag na magdagdag pa ng another 4 years. Tayo papayag. Kaya ako, taos puso ko, pangit pakinggan ng term kasi nangyari, para bang nakikiramay tayo sa nangyayari sa inyo. May namatay, may mga nagkasugat-sugat. Di po ba? Hindi naman yun man-made disaster. Dahil sa isang tao nagganid, damay kayo sa KOGC. Ramdam ko yan. Nakapunta ako sa lugar ni Pastor Kibuloy, that was year 2017, na pinasyal po niya kami doon. Hindi naman yun siguro yung compound ngayon. Parang ano yung Garden of Eden, meron? Doon po ako, 3 kami dinala, doon kami pinatulong. At may nagsabi sa akin, ma'am, dito po si GMA nagstay noon. Garden of Eden, hindi po doon sa inyong compound. Kaya hindi ko po malimutan yan kasi timing po yun na birthday ni Pastor Kibuloy na maraming carousel doon sa, parang eskwelahan ba yun? Birthday niya yun eh, may mga carousel, may mga parade. Birthday niya yun. Hindi ko malimutan, 2017. Kaya ako nagsalita ngayon para iparamdam ko po sa inyo na pareho lang tayong tao, kahit ako'y Katoliko, isa lang buhay natin, at ang faith natin, at si God, ang God ni Pastor Kibuloy, ang God ninyo ay isa lang. Kaya, bilang membro ng Sambayanang Pilipino, pagsabihan natin, ang leader natin, kaya nyo ba na kaming dalhin kung saan nyo kami dalhin? Kung hindi mo kaya, huwag mong ibigay sa iba. Hindi laro. Hindi nyo laro ang isang posisyon. Huwag nyo po kaming paglaruan. Bumaba ka! At mayroon pang tao na faith na mag-lead sa amin. Hindi ko na po paglawigin pa. Mabuhay ang KOGC! Tanungin ko kayo, saan ba tayo papunta galing dito? Ipagsiga